Ito po yung ating property dyan, nasa Lawag, Ilocos Norte po yan. 16-unit residential apartment po ito. Ang floor area niya ay 530 square meters. Nag-groundbreaking po tayo noong May 2025 at ang target, May 2025. Ang target completion date po natin dito ay mukhang sa December, no? 2026, no? So, ang construction update po natin, so nag-groundbreaking po tayo noong May 15, 2025. November 2026 yung ating ang ating expected na matapos siya, no? Kasi grabe, ang hirap ng securing ng construction permits doon, no, sa Ilocos. So nag-groundbreaking tayo noong May 15, 2025. Yan po yung development, no? Tapos na yung pag-excavate at paglalagay ng mga steel columns ng pundasyon natin. As of February 26 ay meron na po tayong first floor at ini-install na po ang second floor steelworks, no? Kung makikita nyo po, ito po ay 4 floors po lahat. 1, 2, 3, 4. 4 floors po lahat yung property natin na yaan, no? So hindi naman po ito yung unang-una na real estate property natin. Marami na tayong ibang mga real estate properties for this, okay? So if you want to join this, tayo po ay magbubukas ng joint venture savings account sa SEDP. Ay, naku, mali yung Uy, sabihan nyo naman ako na mali yung nakalagay, kayo talaga. Ayun. So you can choose a specific project to support. Okay. Balikan natin 'yon, yung slides natin na 'yan. Okay. So ayan, no. Ito po yung property description niya, no. So yung ating Lawag property ay yan po, no? Sa 16-unit residential apartment siya, ang floor area ay 530 square meters at nag-groundbreaking po tayo noong May 2025. So yan po yung ating groundbreaking. At in the past months ay nag-install na po tayo ng ating pundasyon at papunta na po tayo sa second floor, no? Ng construction. Okay? And gaya nga ng sinabi ko, if you want to participate in this joint venture savings, no, mag-open po tayo ng joint venture savings account dito sa SEDP Co-op. So yung real estate joint venture savings natin, ang purpose po nito ay mag-provide ng affordable and decent housing and business spaces to low-income household. No? Alternative investment po ito to small social investors with capital preservation. So magkakaroon po ng profit sharing kapag naparenta na natin yan. So yung rental income na makokollect natin will be shared by joint venture savers based on their contribution. 100% of net rental proceeds will be distributed to the investors after management fee and tax. Ang ating pong property management fee ay 20% of the rental income. Tapos, siyempre, nagbabayad tayo ng tax sa gobyerno, which is about 7%, no? Pero doon po sa mga nag-participate dito sa Lawag 1 natin, no? Ay dahil na-delay po ang ating construction, ay from 20% management fee, ay magiging 15% na lang po yung ating management fee for the first year, no? Kapag nag-start na yung dividend payout para naman masuklian, no, yung delay natin, no? And because of course we value yung mga initial na takers doon sa mga social investors natin dito sa Lawag 1, no? So after 1 year, babalik na po yan sa 20% ang management fee, no? So yung property management fee po natin na yan ay ginagamit for marketing the property, no, to rent, screening the tenant, rent collection, maintenance, legal and financial keep, inspections, and evictions, no? Kapag mayroon po tayong major repairs, ito po ay absorb ng mga investors and will be deducted from the rental proceeds immediately when the repair is
finished. Yan po ha. So yung ngayon, so closed na yung Lawag 1. Ngayon ay meron tayong Lawag 1A. So yung Lawag 1A natin, so yun nga, profit sharing siya. The income will be shared by joint venture savers based on the contribution. 100% of the net rental proceeds will be distributed to the investors after the management fee, 20% ang management fee, at 7% yung tax payment to the government. So i-compare lang natin yung Lawag 1, 100% of net rental proceeds, ganun din yan sa Lawag 1A. And then 15% yung management fee, no? So ang pagkakaiba doon sa Lawag 1A, 20% po yung ating property management fee. Although yung sa Lawag 1 naman, magre-revert siya sa 20% after 1 year, no? Kapag nag-earn na tayo ng rental income. Okay? So ang joint venture contribution po natin dyan ay 10,000 pesos per contribution. Ang maximum po ay 500,000. Ito po ay exclusive para sa mga SEDPI Co-op members natin. And the joint venture savings contribution will be returned after the property life or sale of the property, no? So ang property value po natin ay nasa 11.5 million pesos. Ang SEDPI share po dyan ay 2.3 million pesos. Ang Lawag 1 po ay yung mga nag-invest ng Lawag 1 ay nakalagay na sila ng 4 million. So ang available po for Lawag 1A ay 5.2 million pesos. So mayroon po tayong mga payouts dyan, every quarter. So variable po yung return natin, nasa 5 to 10% ang ating projected na payout. So 3% ang ating exit fee if redeemed before 2 years. SEDPI retains ownership of the property. Wala po itong guarantee. Ito po ay tax-free at quarterly po ang payout. Okay? Base sa rental collections natin. Yung ating quarterly payout, makakredit yan sa ating SEDPI wallet. Ito po ay withdrawable at reinvestable. The amount in wallet does not earn. Okay? So maglagay tayo ng sample calculation. So for example, in 1 year, ang annual rent na makukuha natin sa Lawag ay 1.1 million pesos. So tatanggalin natin yung property management fee dyan na 15%, that's 165,600. Tapos yung tax na 77,280. So ang ating paghahati-hatian na joint venture profit ay 861,120, no? Sa Lawag 1A naman, 20% yung ating management fee dyan, so mas malaki, 220,800 doon. And then yung tax ay 77,280. So ang joint venture profit, nung mga ngayon pa lang papasok, yung Lawag 1A, ang paghahati-hatian nila ay 805,920 compared sa 861,120 doon sa mga nauna na nag-invest. Okay? So, ang profit share, for example, naglagay ka ng 500,000 dito. So, i-divide natin yan ngayon as a proportion to the property value. So, ang share mo doon sa profit ay 4.34%, no, of the 800 plus thousand. So, kung ikaw ay nasa Lawag 1A, ang paghahati-hatian natin yun, no, 861,000, 805,000 sa Lawag 1A, sa Lawag 1 ay 861,000. Ang percentage share in the profit ay 4.34% sa 500,000 pesos na joint venture savings contribution. Ang iyong kinita for that quarter, for this ay 37,372, 34,976 naman doon sa Lawag 1A. So kung divide natin yan by the 500,000 pesos na inilagay mo, that's 6.99% para sa Lawag 1A, and 7.47% para sa Lawag 1. Yan po yung ating rate of return. Okay? So ang projection po natin sa Lawag 1 with the occupation rate from 85% to 100% ay nasa 6.3 to 7.47% for the first year, 6.7 to 7.87% on the second year, and so on and so forth. No? Lumalaki siya ng lumalaki. So at a 100% occupation rate sa year 5 ay mga nasa 9% po yung ating inaasahan dyan. So doon naman sa 1A, no, nasa 8.6% yung ating inaasahan
na projection. Okay? So, if you're curious, ano naman yung mga historical performance, no, noong ating real estate joint venture. So, yung sa property natin, sa Marzan 1, nag-start siya ng 5%, for example. At kung titignan niyo naman ay lumalaki ng lumalaki. So, ang best performer natin ngayon ay ang SEDP Co-op. Ayan. Okay. Yun, ano? So, kung kayo ay curious on ano yung mga properties na yan na sinasabi natin. So, ito po yung sa Marzan natin, no? Sa Marzan, ito po ay sa Sampaloc. Ito naman po yung sa Madela na property natin. Ito po yung nasa Rosario. Okay? So, yan po yung mga properties natin. Now, if you want to join, ito po yung ating steps in membership. Okay? So, number 1 is i-accept natin and i-sign yung terms and conditions ng membership, pay the share capital and membership fee, and create your SEDP kasosyo account, no? So, ito po yung gagawin natin dyan, no? If to accept the terms and conditions, pumunta lang tayo sa bit.ly/SEDPCoop QPMES or scan natin yung QR code na yan. To pay the membership fee, yan po yung ating link and QR code, and how to create your SEDP Kasosyo online account ay yan po yung QR code natin at ang ating link, no? Ito lamang po dahil tayo po ay cooperative, open to all Filipino citizens of legal age who believe in SEDP's mission to promote ethical, inclusive, and sustainable investing. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guru, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.